Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3911 Sino ang sinasabi mo? Fanner, anong problema? Tanong ni Ye Wang to. Tai, hindi mo ba naisip na masyadong malinis ang nasirang lugar na ito? Sabi ni Ye Fan. Malinis ba? Oo, kung ang lugar na ito ay inatake ng mga multo at hayop, paano nito masisira ang bahay na ito, ngunit ito ay nasa tabi nito? Hindi ba normal yun? Wala ka bang oras para sirain ito? Sabi ni Ye Hang. May isa pang tanong, kung atake ng multo at hayop, paano mabubuhay ang ulila at balo? Hindi papakawala ng multo at hayop ang mahina, sabi ni Ye Fan. Sunod na narinig ito ng mga dumaraan, at agad na nagsabing hindi nasisiyahan, ikaw na binata. Ang mga babae at bata na sa wakas ay naprotektahan ay wala na. Ayan. Alam mo ba kung gaano katikot ang syudad noon? Katapusan ng mundo. Si Ye Fan ay tinuruan ng ilang salita, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang ngumiti. Sa huli, kung makakaligtas tayo at patuloy na mabubuhay, umaasa pa rin tayo sa Sword God. Oo, kung wala ang Sword God, lahat tayo ay masisira. Hindi nagtagal, maraming tao sa paligid ang nagsimulang magsalita tungkol sa Sword God. Mabuti. Nang marinig ang mga salitang ito, tumingin si Ye Wang to sa kanyang panganay na anak na may malaking kaluwagan. Si Ye Hang ay kumandat at hinawakan ang kanyang kapatid gamit ang kanyang mga braso. Narinig mo ba? Ang lahat ng ito ay salamat sa Sword God. Ngumiti si Ye Fan, fair na. Hindi siya interesadong makinig sa mga papuri na ito, at nagpatuloy sa pamimili kasama ang kanyang ina at ang iba pa. Kuya, hindi mo nabanggit sa amin. Paano ka nakaisip ng paraan para hayaan ang lahat ng nilalang sa buong araw na iligtas ang kanilang mga sarili? Pareho kaming nag-iisip ng aking ama na kamangha-mangha kung paano kayo makakasundo sa napakaraming pressure. Hinabol ni Ye Hang si Ye Fan, na gustong malaman ang higit pang mga detalye. Ang liwanag ng kandila at si Gu Qing sa likuran ay tumingin din kay Ye Fan ng may pagtataka. Sa katunayan, hindi gaanong binanggit ni Ye Fan ang tungkol sa kanyang nararamdaman sa underworld, at lahat ay hindi nang ahas na magtanong pa, pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na kasangkot ay masyadong pribado. Hindi ko ito naisip mag-isa, ngunit tinulungan ako ng lahat na makabuo nito ng sama-sama. Nagkibit balikat si Ye Fan. Kapatid, sa oras na ito, huwag kang magpakumbaba. Ang misteryo ng pagbukas ng langit, ang kaharian ng lumikha, sino ang makakatulong sa iyong pag-isipan ito? Hindi naniwala si Ye Hang. Ngumiti si Ye Fan at may damdaming nagsabi, bago ako pumunta sa Juyuan sa pangalawang pagkakataon, bumalik ako sa Great Wilderness at pumunta muli sa Wilderness. Shek, nabubuhay ng walang pagsasaalang-alang sa bukas. Ngunit sa oras na iyon, nakita ko ang isang matandang lalaki na nagtatrabaho pa rin ng gusto sa trabaho sa bukid, namumulot ng sarili niyang pagkain, at naghahanda para sa bagong taon. Tinanong ko siya kung bakit siya naiiba sa iba. Sabi niya ang ilang mga salita ay halos nangangahulugan na, hindi mahalaga kung ang katapusan ng mundo ay darating o hindi, gagawin lamang niya ang tama sa loob ng kanyang kapangyarihan. Nang marinig ito, si Ye Wang to at Ye Hang ay malalim na nag-isip. Nagpatuloy si Ye Fan, sa oras na iyon, halos sumuko na ako, marahil sa hindi ko malay, na impluwensyahan ng mga salitang ito, bigla akong nagkaroon ng ideya. Sa totoo lang, lahat ng nilalang ay tila malakas at mahina, ngunit ang isang bagay ay ang patas ay ang lahat ay may kalayaang gawin ng lahat. May mga pagkakaiba sa lakas, ngunit ang paniniwala sa kaligtasan, ang mga iniisip ng kaluluwa. Walang pagkakaiba. Tumingin sina Gu Qing at Zhuguang sa lalaki mula sa likuran, puno ng mga mata ang mga mata. Pagmamahal at paggalang. Sino ang mag-aakala na ang mga salita ng isang maliit at mabangis na matandang lalaki na hindi alam ang kanyang pangalan ay maaaring gumawa ng Sword God, ang tagapagligtas? Maalala ito ng gusto. At kung hindi game time na tinatrato ni Ye Fan ang mga tao sa paligid niya, hindi siya makakagawa ng mga milagro, tama ba? Sinabi ni Ye Wang to na may mahabang buntong hininga, maaari mong iligtas ang mga tao ng may pusong nasa isip. Hanger, dapat mong tandaan ang mga salitang ito ng iyong nakatatandang kapatid. Oo, ama, mataimtim na tumango si Ye Hang. Nakangiting sabi ni Ye Fan, lumabas ka para maglaro, huwag mo nang banggitin ang mga seryosong bagay na ito, dapat din tayong maghanap ng lugar para matikman ang lokal na pagkain. Oo, hayaan ang iyong ina at ang iba na tumigil sa pamimili sa ngayon. Si Ye Wang to ay inatake din. Hindi na. Papasok na sana ang mag-ama sa isang accessory store nang marinig nila ang saway ni Ji Wenyu mula sa loob. Umalis ka na. Itigil mo na ang pagsisi sa amin sa pagiging bastos. You, beauty, ikaw. Bayulente pa rin. Hindi ka nagustuhan ng young master na ito, bakit ka excited? Pinagtatawanan siya ng lalaking nakasuot ng golden silk robe sa asul na background. Ang dandy na iyon ay may katamtamang antas ng cultivation, isang mahabang buhay na kaharian, ngunit ang dalawang nakaitim na nakadamit na gwardya na sumusunod sa kanya ay nasa langit snatching realm. Alam mo, kahit sa Kyushu, ang core ng Human Alliance, ang Duo Tian ay itinuturing na isang master. Pagkatapos ng lahat, ang base ng populasyon ay masyadong malaki, at sa maraming malalayong lungsod, ang Duo Tian ay karaniwang ang patron saint ng isang lungsod. Siyempre, ang Tianlu ay isang sinaunang at maunlad na mundo na may maraming monghe. Ngunit sa ganitong marginal na mundo, hindi dapat maliitin ang Duo Tian.
At least, simula nang pumasok sila sa syudad, hindi pa nila ito na-encounter. Anak, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka dito ng mabilis. Walang makakaligtas sa iyo kung maglakas loob kang hawakan ang aking anak na babae. Niyakap ni Ji Seoksun si Ye Wanqing at nakitang dumating na ang kanyang lalaki, hindi man lang siya nag-alala. So ikaw ang nanay ng babaeng ito. Haha, walang galang. Ngumiti ang dandy young master at nagsabi, si Liu Chunshui ay anak ng bantay ng magandang lungsod na ito. Nang makita niya ang Ling Yuan, nagulat siya. Gusto niyang imbitahan ang ginang at ang binibini na bisitahin ang aming mansyon. Galing ito sa labas ng bayan, at nagkataon na may naimbitahan si Liu na sumali sa pagkakaibigan ng may-ari. Nakatutok ang mga mata ni Liu Chunshui sa mukha ni Ye Wanqing, naglalaway. Direktang tumakbo si Ye Wanqing sa harap ni Ye Fan, tumalikod at sinabing, hindi ako interesado. Nandito ang panganay kong kapatid. Kung asarin mo akong muli, mag-ingat na ang panganay kong kapatid na lalaki ay kastahin ka ng espada. Malamang alam na ni Ye Fan ang nangyari. Ang aking kapatid na babae ay isang, perpektong, kagandahan, at ito ay normal na ginigipit ng mga dudes. Dudes. Ngunit ano ang impyerno ay pagkakastrat. Ang iyong sariling espada ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. Hehe, girl, tumingin ka sa paligid, ano ang ugali ng lahat? Itinuro ni Liu Chunshui ang mga dumadaan sa loob at labas ng tindahan. Ang mga dumaraan ay tila walang kinalaman sa kanila, at hindi sila nang ahas na magsalita. Hindi mo ba naiintindihan? Sa beautiful city, tinatreto ng aking pamilyang Liu ang mga bisita, at walang nang ahas na hindi pumunta. Huwag mong sabihin na mayroon kang isang kuya, kahit na mayroon kang isang daang malalaking kapatid na lalaki, ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang dito. Habang sinabi iyon ni Liu Chunshui, humakbang na ang dalawang gwardya na nasa tabi niya. Si Ye Fan ay hindi interesado sa ganitong uri ng scoundrel. Shinger, nanay, fair na, kumain na tayo. Okay, medyo gutom na ako, nakangiting sabi ni Ji Seoksun. Nang makita ang pamilyang ito, ganap na hindi pinapansin ang kanyang mga banta, biglang nagdilim ang mukha ni Liu Chunshui. Tigilan mo sila. Nagutos si Liu Chunshui, at direktang hinaranggan ng dalawang gwardya ang labasan. Nang makita ang dalawang monghe, sumimangot si Ye Fan. Isang beses ko lang sasabihin, ngayon kami ay maglaro, ayaw pumatay ng tao, lumabas ka. Kinagat ni Liu Chunshui ang kanyang mga ngipin, hindi pa siya nakakita ng ganoong arrogant na lalaki sa buong Yunlo continent. Anak, saang malayong bansa ka galing? Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Hindi ba yan ang iyong ama na siyang tagapagtanggol ng lungsod? Hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos para sa aking panganay na kapatid, napayuko si Ye Wanqing. Tumawa ng malakas si Liu Chunshui, oo naman, galing siya sa isang maliit na lugar, hindi katakatakang napakamangmang niya. Tumikim siya at sumaludo sa isang mataas na gusali sa dikalayuan. Ang aming pamilyang Liu ay isang pamilya na naglilingkod sa Sword God. Kami ay pinagpala ng Sword God. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng dumaraan ay tumingin kay Ye Fan at sa iba pa, na iniisip na sila ay tiyak na mapapahamak. Si Ye Fan at ang iba ay medyo natigilan at nagkatinginan. Napatingin ang lahat kay Ye Fan, hindi sigurado kung mali ang narinig nila. Sabi mo, sino? Tanong muli ni Ye Fan na may pagtataka sa mukha. Kabanata 3000. Kabanata 3912 galit na matandang babae. Tumawa ng malakas si Liu Chunshui, tingnan mo kung paanong hindi mo pa nakikita ang mundo, ni hindi mo alam ang tungkol sa Sword God. O natatakot ka? Guru, ang ilang mga lugar ay masyadong malayo, at darating ang natural na sakuna sa katapusan ng mundo. Sa palagay ko hindi ko alam kung ano ang nangyari. Tumawa ang isa sa mga guard. Fuck you. Hindi ba natin malalaman ang tungkol sa Sword God? Yung nasa harap mo. Sasabihin na sana ni Yehang ang totoo nang pigilan siya ni Ye Fan. Paano mo mapapatunayan na ang iyong pamilya Liu ay may kaugnayan sa Sword God? Tanong ni Ye Fan. Tumawa hanggang mamatay, hindi banggitin ang beautiful city, kahit sa Yunlo continent, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nakakita nito. Sinamahan ng aming master ang Lord Sword God na magpatrol. Hindi na rin nakatiis ang ilang mabubuting loob na dumadaan sa paligid. Galing ka ba sa labas ng bayan? Totoo ang sinabi ni Liu Xiao. Si Liu Jiezhen ay may magandang relasyon sa Sword God. Nang marinig ito, muling hindi maipaliwanag si Ye Fan at ang iba pa, kuya, hindi ba dapat may magpapanggap sa iyo? Si Ye Wanqing ay gumawa ng isang voice transmission at tumingin sa kandila sa likod, ang babae ay mapaglarong ngumiti, halatang may alam na siya noon pa man, ngunit hindi niya gusto, nang lumingon siya sa likod, natuklasan din ni Liu Chunshui na may dalawang magagandang dilag sa likod niya noon, ngunit pagkatapos ng maraming taon na sumunod kay Su Qingzhou, ang kanyang pag-uugali ay naging mas kaakit-akit. Ang liwanag ng kandila ay likas na kaakit-akit at kaakit-akit, at ang mahiwagang kapaligiran nito ay partikular na kaakit-akit sa mga kabataan at masiglang lalaki, hindi ko ito nakita ngayon, ngunit may dalawang iba pang mga kagandahan na dumating sa magandang lungsod. Ang mga mata ni Liu Chunshui ay kumislap ng berdeng liwanag, ito ang unang pagkakataon na pumunta sa magandang lungsod.
Gusto mo bang isama ko, young master, ang dalawang dilag para mamasyal? Hindi ako interesado. Malamig na tumanggi si Guqing. Hehe, medyo mayabang ang maliit na babae, hindi ito isang bagay na matatawag mong mga shot. Lumubog ang mukha ni Liu Chunshui, ang pinagmulan ng iilan sa inyo ay hindi alam, pinaghihinalaan ng young master na ito na nagtatago kayo ng masamang intensyon, at ngayon ay ibabalik sila sa mansyon ng City Lord para sa isang regular na investigasyon. Nagutos siya, at ang dalawang gwardya mula sa Heavenly Capture Realm ay direktang naglabas ng dalawang immortal binding ropes. Ang ganitong uri ng mass-produced high-grade magic weapon ay medyo pangkaraniwang binding tool sa cultivation world, at isa na itong napakagandang magic weapon para sa mga ordinaryong practitioner. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay makakakuha ng kayamanan sa antas ng espiritu, at hindi lahat ay kayang bayaran ito. Kung paanong ang kayamanan ay nakatutok sa mga kamay ng karamihan ng mayayaman, karamihan sa mga magagandang bagay sa mundo ng pagsasanay ay nasa kamay din ng mga powerhouse. Nang makita ang dalawang gwardya na naglalakad ng may masamang ngiti, humakbang pasulong ang Candlelight. Guro, maaari bang ibigay ang tatlong ito sa mga alipin? Upang hindi masira ang interes ng pamilya ng amo. Si Yefan ay likas na tamad na gawin ito, kaya tumanggo siya, tama. Agad namang nagtawanan ang dalawang Duotian cultivator. Beauty, paano mo kami paglalaruan? Gusto mo bang mas maluwag ang itali nito? O mas mahigpit? Maaari ka bang pumili? Mukhang napakahusay mo sa pagtatali ng mga babae sa bagay na ito, sabi ng Candlelight. Natural lang yan, marami na tayong nakitang magagandang babae, itong mga babaeng ito, pagkatapos nilang itali, magtatapat na sila, sabi ng isang monghe na may masamang ngiti. May masamang alindog sa sulok ng bibig ni Zhuguang, bakit hindi mo ibigay sa akin itong bundle ng walang kamatayang mga lubid? Nang matapos siyang magsalita, humakbang si Zhuguang at pumunta sa gitna ng dalawang monghe. Ang liwanag sa paligid niya ay madilim saglit, at kasama niya bilang sentro, ang temperatura sa isang maliit na lugar ay biglang bumaba sa isang nakakatakot na antas. Ang dalawang Duotian cultivator ay direktang na-condensed sa mga ice sculpture, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nagyelo. Kinuha ng Candlelight ang immortal binding rope mula sa isa sa kanila. Ngunit sa sandaling nagpapuwersa siya, naputol ng lalaki ang kalahati ng kanyang nakapirming braso dahil sa hawak niya ang lubad. Sa kabutihang palad, ang dugo ay nagyelo, at walang anumang likido. Nang makita ni Liu Chunshui ang eksenang ito, napagtanto ni Liu Chunshui na siya ay nasa problema at umatras na may maputlang mukha. Ikaw, sino ka ba? Binabalaan kita. Nasa ilalim ako ng proteksyon ng Panginoong Sword God. Natulala ang mga tao sa paligid, at lahat sila ay nagtakbuhan sa takot. Oh, Lord Sword God. Gustong makita at makita ng pamilya ng alipin. Dati. Natapos magsalita ang Candlelight, ginamit na niya ang immortal binding rope bilang letigo at sinampal si Liu Chunshui sa mukha. Bitik. Sa malutong na tunog, kalahating bukas ang mukha ni Liu Chunshui. Sumigaw si Liu Chunshui, gamulong-gulong at bumagsak sa lupa, at tatayo na sana at lilipad, ngunit hinampas ng kandila at muling natamba. Ang paglilinang ng mahabang buhay na kaharian, kasama ang layaw na kapaligiran, ay naging dahilan upang hindi siya makatakas sa harap ng liwanag ng kandila. Ang mga mata ng kandila ay nagliwanag na may maliwanag na kulay, at pagkatapos ay ang lubad sa kanyang kamay ay lumiwanag din sa puting apoy. Isang bagay na kapana-panabik. Na may nasasabik ng ngiti sa mukha ng Candlelight, alam ni Yefan at ng iba pa na tapos na si Liu Chunshui. Ikan-away ng kandila ang nasusunog na letigo ng lubad, at nagsimulang matalo si Liu Chunshui sa nakakasilaw na paraan. Sa ilang letigo lamang, nasunog ang damit na brocade, nasunog ang balat ng kanyang katawan, at naputol ang kanyang laman at dugo. Hindi nagtagal, ang amoy ng sinunog na karne ay nagsimulang tumagos. Ang paghampas ng kandila ay naging mas mahusay. Bumulong si Yefan, ngunit may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Medyo nakakatakot talaga ang batas na ito. Si Ye Wangtu, Ji Soxen at iba pa ay hindi gustong panoorin ito ng matagal, at naunang lumabas sa crowd. Okay, let's go. Nang marinig ang boses ni Yefan, ang Candlelight ay ngumiti ng mapanlinlang, at itinapon ang halos nasusunog na immortal binding rope, at sinundan ng matulin na mga yapak. Masaya ka ba? Lumingon si Yefan at walang magawang nagtanong. Guro, ginawa ba ng mga alipin ang kanilang sarili na katangahan? Nagpakita ng nakakaawang tingin ang liwanag ng kandila. Hindi na hinintay na magsalita pa si Yefan, agad na sinabi ng babae na umaasang, gusto mo bang parusahan ang mga alipin? Si Yefan ay masyadong tamad na magsabi pa, sumunod kay Ye Wangto at sa kanyang asawa, at pumunta sa isang restaurant sa lungsod. Nag-order ng mesa ng mga lokal na specialty, uminom ng maliit na alak, at ang buong pamilya ay masaya. Dahil sa nangyari kanina, may fresh talk din. Fanner, hindi isang maliit na bagay para sa isang tao na gayahin ka. Sa kabutihang palad, narito kami, kailangan naming mag-imbestiga ng malinaw, sabi ni Ye Huang. Oo, walang makakasira sa anak ko. Ang daming kabutihang nagawa, ang sarili nating pamilya ay nagpakababa, ngunit sinamantala ng mga lalaking ito, at galit ako sa matandang babae. Nagalit si Jisoo. Inay, huwag kang mag-alala, tumingin si Yefan kay Zhuguang, hiniling mo kaming pumunta dito dahil alam mo ang sitwasyon kanina, tama. Kabanata 3913 napakatalim. Kabanata 3913 napakatalim.
Ngumiti ang kandila at sinabi, Guru, huwag kang mag-alala, kumpara sa mga alipin, mas kawili-wiling para sa iyo na makita mo mismo, hindi ba? Nakakainis ka talaga, sabi ni Ye Fan, pero hindi kita sisibakan. Nabanggit lamang ng Candlelight ang isang pahiwatig ng kaguluhan, ngunit agad na nadismaya muli. Sa kalagitnaan ng pagkain, may malakas na ingay mula sa labas ng restaurant. Halika, sabi ni Ye Wangto habang ibinababo ang kanyang baso. Sa tamang panahon, magdadala ako ng baril para salubungin sila. Sabi ni Ye Hang at ilalabas na sana ang kanyang mahabang baril. Umupo ka at huwag gumalaw. Hinawakan ni Ye Wangto ang kanyang nakababatang anak, narito kami upang maglaro, ang iyong kapatid na lalaki ang haharap sa bagay na ito. Mapurol ang mukha ni Ye Hang, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan ang kanyang ama. Galit na sinabi ni Ji Wenyo, ikaw, naging ama ka na, at marunong ka ng lumaban. Ang pag-alam sa katotohanan ng susi. Masayang nag-uusap ang pamilya nang makita nilang nagpupunta sa restaurant ang isang dosenang mga magsasaka ng Duotian. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ulo, na may balbas sa mukha, nilinang sa banal na kaharian, at may mataas na espiritu. Kayong mga gangster na matapang at mamamatay tao. Nakikita ang ating Panginoong tagapangalaga, hindi ka pa rin lumuluhod. Mabangis na nagmura ang isang payat na monghe na mukhang unggoy sa tabi niya. Steward Liu, umatras. Ikan-away ng lalaking may balbas ang kanyang kamay at sinabi sa mahinang boses, ikaw ba ang nanakit sa aking anak? Hindi sumagot ang lahat, ngumiti si Candlelight at sinabing, accurately, kamay ko ang gumalaw. Pinaikit ng binata ang kanyang mga mata at sinabing, si Liu Gufeng, sa Lower Guard City, maglakas loob na tanungin ang diwata na ito, ngunit si Zulong. Magandang paningin, pag-amin ni Zhuguang. No wonder. Lumalabas na kayo ay mga miyembro ng clan, tumanggo si Liu Jinfeng. Sa katunayan, bagaman ang angkan ay may malaking populasyon, ito ay isang maliit na bilang lamang kumpara sa kabuuang base ng mga tao. Bilang karagdagan, ang karamihan sa mga miyembro ng clan ay hindi kailanman madyay gising sa kanilang bloodline sa buong buhay nila, kaya mas kaunti ang mga clan na nagpapakita ng kanilang talento sa linya ng dugo. Ang aking anak ay makulit at nasaktan ng lahat, aking ama, bumawi para sa kanya. Ang saloobin ni Liu Jinfeng ay nagulat sa lahat. Kung alam mong mali, pagkatapos ay bumalik at disiplinahin ito ng mahigpit, bumaba tayo, mahinang sabi ni Ye Fan. Kinusot-kusot ni Liu Gufeng ang kanyang mga mata at sinabing, sa unang tingin, parang hindi kayo mga taga roon. Malayo-layo na kayo at nagdulot ng ilang hindi pagkakaunawaan. Nais ni Liu na anyayahan ang lahat na pumunta sa mansyon upang pag-usapan ito, gawin ang pinakamahusay sa pakikipagkaibigan ng may-ari, at humingi ng tawad. Nakangiting sabi ni Ye Hang, nandito na naman ako. Tapos na akong imbitahan ng anak ko. Nakakatuwa talaga ang pamilyang ito. Hindi kami interesado sa pagtrato mo sa mga bisita. Kung ang Diyos ng Espada ay tinatrato ang mga bisita, maaari tayong makipagkita ng may pag-aatubili. Biro ni Ye Wansoni. Nagkaroon ng manipis na ulap sa mga mata ni Liu Jinfeng, at mahigpit niyang sinabi, lahat, Panginoong Diyos ng Espada, hindi ito dahil maaari kang magbiro. Si Master Sword God ang emperador ng sangkatauhan ngayon. Kung wala ang Sword God, walang maunlad na lahi ng tao ngayon. Walang galang kay Lord Sword God, huwag mong sisihin si Liu sa pagiging bastos niya. Natawa si Ye Hang, alam mo rin na ang Sword God ay ang emperador ng sangkatauhan, kaya dapat nasa Kyushu siya, paano siya makakarating sa isang maliit na lugar gaya ng iyong Tianlo? Si Lord Sword God ay natural na makapupunta kahit saan, ngunit pagkarating niya sa Tianlo, inalis niya ang natural na kalamidad na halimaw, at pagkatapos ay nahulog siya sa kakaibang tanawin dito. At ang aking mundo sa Tianlo ay namumukod-tangi at naging lubhang maunlad sa loob ng libu-libong taon. Nandito si Lord Sword God. Normal na manirahan dito ng mahabang panahon. Mayabang na sinabi ni Liu Jinfeng, sa totoo lang, si Lord Sword God at si Liu ay may napakalapit na personal na relasyon. Kung gusto mo talagang magkita, mairerekomenda ito ni Liu para sa iyo. Oh, nasa lungsod siya. Oo, Lord Sword God, binibisita niya ang aking mansyon. Si Liu Jinfeng ay mukhang saplada. Pagkatapos ay hayaan siyang lumapit, tingnan natin kung gaano ka-Diyos ang Diyos ng Espada na ito, Ye Hang daw. Presumptuous. Sword God din ang sinasabi mong nakikita mo. Huwag kang mahiya. Saway ni Butler Liu. Sumimangot si Ye Fan, medyo maingay. Naunawaan ng kandila at nakahinga ng maluwag. Agad na nanlamig si Butler Liu, at ang kanyang buong katawan ay nanlamig at nagyelo, at siya ay nahulog sa lupa. Takot na takot si Liu Gufeng kaya napaatras siya ng 3 hakbang. Bagamat alam niyang hindi madaling guguluhin ang mga taong ito, hindi niya inasahan na magiging napakaganda ng kanyang lakas. Lahat. Sa magandang lungsod, binaril ko ang aking pamilyang Liu, at hinding-hindi ka pababayaan ng Panginoong Espada. Kasabay ng pagsasalita ni Liu Jinfeng, nabasag na niya ang isang communication jade talisman. Matagal nang nakita ni Ye Fan at ng iba pa ang eksenang ito, ngunit ito talaga ang gusto nila. Hindi nagtagal, napansin ni Ye Fan na mayroon talagang pamimilit, at lumipad ito patungo dito mula sa direksyon ng sentro ng lungsod. Tingnan mo, Lord Sword God. Mabuhay ang Sword God. Nang makakita ng figure sa langit, ibinaba ng mga tao sa lungsod ang kanilang ginagawa at lumuhad upang sumamba.
Nakita ko ang isang gwapong jansayo, nakatapak sa isang spirit weapon na lumilipad na espada, nakasuot ng puti, silver gray na balabal, at mahabang buhok na kamakaway. Ang hitsura na ito, kung maingat na matukoy, ay halos kapareho ng estatwa ng lalaking may hawak ng espada sa impyerno. Ang cultivation base na ito ay dapat magulo, sa maliit na lugar na ito, talagang hindi madali, ungol ni Ye Hang. Sa oras na ito, ang Sword God ay lumipad pababa mula sa espada sa isang napakagandang paraan. Habang lumilipad, ngumiti rin siya at tumango kasama ang ilang tao sa daan. Maraming kabataang babae ang napaiyak at napahiyaw. Lord Sword God, nandito ka na. Mangyaring tawagan ang mga shot para sa aking pamilyang Liu. Para bang nakahanap na siya ng tagapagligtas, nagmamadaling lumapit si Liu Jinfeng para batiin siya. Ang Diyos ng Espada ay lumutang sa ikalawang palapag, ang kanyang mga mata ay bahagyang lumipad sa karamihan. Nang makita niya si Ye Wanqing at ang iba pang mga babae, ang kanyang mga mata ay nagtagal ng mas matagal. At nang makita niya si Ye Fan, halatang nagulat siya. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang sorpresa, at naging kalmado muli. Liu Jinfeng, sinabi ko na ang Jade Talisman ay magagamit lamang sa panahon ng kagipitan. Saan ka nanggaling ngayon? Ang mga taong ito, na sinaktan ang aking anak na si Chun Shui at nasugatan ang aking kasambahay, ay walang pakundangan at pinagalitan ang espada. Panginoong Diyos, ikaw ay walang galang. Si Liu Jinfeng ay napuno ng matuwid na galit, ang kahihiyan ng aking pamilyang Liu ay maliit, ngunit Lord Sword God, ikaw ang emperador ng sangkatauhan, paano ka mapipintasan ng mga taong ito? Sinulyapan ng Sword God si Liu na natigilan. Pagkatapos ng kasambahay, na may kalmadong mukha, tumingin siya kay Ye Fan at sa iba pa na may mahinang ngiti. Lahat, ang sangkatauhan sa wakas ay nakaligtas sa krisis ng Doomsday. Dapat ay minahal nila ang isa't isa. Bakit mo sinaktan ng mga tao sa publiko ng ganito? Sword God ka ba talaga? Tanong ni Ye Wanqing. Hey! Humalaklak ang lalaki at hinaplos ang kanyang buhok. Ang tinatawag na Sword God ay isang titulo lamang na ibinigay sa akin ng mundo. Ang daming kalokohan, ikaw ba talaga? Bahagyang sumimangot ang lalaki at bamantong hininga si Tone, hindi ako kilala ng babae, dapat alam niya ang espada ko. Bago siya matapos magsalita, iniunat ng lalaki ang kanyang kamay, at ang lumilipad na espada ay nahulog sa kanyang kamay. Gitling. Sumambulat ang sword intent, at umalangaw ang isang malutong na tunog ng espada malapit sa restaurant. Nakita lamang ng lahat ang pagkalat ng gininto ang sinag ng liwanag, na napakaganda. Nakikita ni Ye Fan sa isang sulyap na ito ay talagang layunin ng espada, ngunit ito ay isang pinalaking layunin ng espada sa antas ng tao. Ngunit ang isang magulong magsasaka, na may layuning espada, ay napakahusay na sa kanayunan. Nang makita ang sword intent ripple na ito, ang mga tao sa paligid ay naging mas excited at napasigaw sa pagkamangha. Nagpakita. Ang layunin ng espada ng emperador. May goosebumps ako sa buong katawan ko. Napakatalim. Sobrang naantig ang mga tao. Hindi na itago ng lalaki ang kanyang pagmamalaki nang makita ang mga reaksyon ng mga tao sa kanyang paligid. Sa pagtingin kay Ye Fan at sa iba pa, sila ay nakatitig sa kanya ng blanko, iniisip na sila ay natatakot din, at hindi nila maiwasang makaramdam ng higit na pagmamalaki. Kabanata 3914 ang tunay na lakas. Chapter 3914 ang lakas talaga. Master Sword God Sword Power. Nabigla ang grupong ito ng mga ignorante. Tingnan mo ang mga ekspresyon nila, lahat sila ay gulat na magsalita. Ang bantay ng pamilya Liu nagtawanan silang lahat. Tulad ng alam ng lahat, si Ye Fan at ang iba pa ay talagang natigilan dahil lang. Masyadong matubig ang sword intent na ito. Naniniwala ka na ba ngayon? Ang aking pamilyang Liu ay nagtatrabaho para sa Lord Sword God. Kayong mga taong nanakit sa aking pamilyang Liu ay hindi pa rin umamin ng kasalanan. Tiwalang sabi ni Liu Jinfeng. Ngunit nang matapos siyang magsalita, hindi napigilan ni Ye Hang at Ye Wanqing na matawa. Haha! Ito ang layunin ng emperador. Hindi ko kaya. Mamamatay ako sa kakatawa. Haha. Pabalik-balik na sumandal si Ye Wanqing. Nang makita ang sitwasyong ito, si Liu Jinfeng at ang iba pa ay natigilan, iniisip kung natakot ba sila sa Panginoong Espada na Diyos. Pakiramdam ng lalaking nagpanggap na Sword God ay hindi na niya mapigilan ang kanyang mukha, at unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata. Ang Emperor's Sword Intent ay talagang bihira sa mundo. Kung hindi mo alam ito, huwag mong sisihin. Bastos ka. Dumura si Ye Hang, ang iyong sirang sword intent lang, how dare you say the Emperor's sword intent? Kahit hindi ako swordsman, makikita mo rin na ikaw ay nasa pinakahuman level na sword intent. Tumalon ang mga mata ng lalaking nag-aayos ng espada, at nagkunwaring kalmado, mababang kapatid, dahil pinilit mong sabihin iyan, bakit hindi mo pumunta at subukan ang aking kamay? Espada. Nakikita niya na si Ye Hangxiu ay nasa banal na kaharian lamang. Upang makitungo sa isang banal na kaharian, siya ay may tiwala, at sinamantala lang niya ito. Hindi rin tanga si Ye Hang. Ang kanyang paglilinang ay talagang pinigilan, ngunit ito ay hindi dahil hindi siya maaaring lumaban. Kaya lang kung nahihiya siya, takot siyang mawalan ng mukha sa kapatid na nasa tabi niya. Hindi maiwasan ni Ye Hang na tumingin sa direksyon ng kanyang nakatatandang kapatid, at nang makita niyang bahagyang tumango si Ye Fan, nagkaroon siya ng kumpiyansa. Halika dito.
Hindi maluwang dito, lumabas ka, hihilahin ng young master ang puwitan mo gamit ang kutsilyo at idilat ang iyong mga mata. Dahil sa sobrang vulgar, hindi na napigilan ni Jianshu ang kanyang mukha, at tumanggaw siya ng may kasamang pagngisi. Kawili-wili, gusto ko lang hikayatin kang humingi ng tawad sa pamilya Liu. Dahil napakamangmang mo, wala akong choice kundi gamitin si Jianyi para turuan ka ng leksyon. Hindi nagtagal, lumabas si Yehang at ang eskrimador. Sa kalye, lahat ng mga tao sa paligid ay umatras. Si Liu Gufeng at ang isang grupo ng mga tao ay pinasaya si Jiansayo mula sa likuran, puno ng mga inaasahan. Fanner, kararating lang ng iyong kapatid sa banal na katawan, at ang kalaban ay isang cultivator ng espada na mahusay sa pag-atake. Natatakot ako na hindi malaki ang posibilidad na manalo, sabi ni Ye Wangto na may bahagyang pag-aalala. Pare, masyado kang nag-iisip. Sa harap ko, hindi siya karapat-dapat gumamit ng espada, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nagtataka si Ye Wangto kung ano ang ibig sabihin nito nang makita niyang nag-away na ang dalawa. Direktang tinawag ni Ye Hang ang pilak na sibat at sumugod, tulad ng isang dragon na lumalabas sa dagat, sinasaksak ang tagapag-ayos ng espada sa lalamunan. Maliit na trick ng pagukit ng mga insekto. Si Jianshu ay huminga ng malamig at akmang babuhitan ang espada para harangin ang baril, ngunit nalaman na. Ang espada ay hindi na may angat. Ang kanyang espiritual na sandata na lumilipad na espada ay kasing bigat ng isang bundok, at ito ay nakabitin sa hangin na hindi siya nakikinig sa kanya ng mahabang panahon. Nang makitang nasaksak na ni Ye Hang sa kanyang harapan, kinailangan ni Jianshu na iwanan ang espada sa takot, at lumipad upang umiwas. Nakita ni Ye Hang na ang lumilipad na espada ay nakabitin sa hangin, at walang gumagalaw, kaya natural niyang alam na ang kanyang kapatid ang gumawa ng lansihin. Isa-isa siyang bumalik sa carbine, hinabol si Jiansayo para sa tuloy-tuloy na pag-ulos, ang sibat ay sumayaw ng ligaw na parang gintong ahas, at maraming anino. Walang espada si Jianshu, at natural na nabawasan ang kanyang lakas. Hindi siya isang partikular na advanced na eskrimador. Sa sandaling mawala ang kanyang espada, hindi niya alam kung paano umangkop sa maraming mga trick. Biglang-bigla, bilang karagdagan sa puwersahang lumalaban at pasibong nagtatanggol sa kanyang cultivation base, maaari lamang siyang umatras ng hakbang-hakbang. Sword. Lord Sword God. Bakit hindi ka gumamit ng espada? Hindi mo siya kailangang hayaan. Patayin ang baliw na ito gamit ang isang espada. Naghintay hanggang mamatay si Liu Jinfeng. Si Jianshu ay balisang parang langgam sa mainit na palayok. Hindi niya maintindihan, bakit hindi siya pinakinggan ng espada. Ngunit nang marinig ang sigaw ng mga taong ito, nakagat lamang siya ng bala at nagpaliwanag. Anak, huwag kang masyadong lumayo. Ayokong makasakit ng mga tao, tutal, ang sangkatauhan ay lahat ng tao ko. Natawa si Ye Hang, sa tingin ko hindi ka talaga marunong gumamit ng espada. Kahit na ang espada ay binanggit. Hindi ko ito kayang bayaran, paano mo matatawag ang iyong sarili bilang Diyos ng espada? Ang kakayahan mo lang, sinasabi mo pa na nailigtas mo ang mga karaniwang tao. Kung saksakin kita hanggang mamatay, hindi ba't mas makapangyarihan ako kaysa sa tagapagligtas? Galit na galit ang Jiansayo na iyon kaya hindi na niya nakayanan. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang desperadong pagtatangka muli, nagmamadali patungo sa aking lumilipad na espada. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang lahat ng kanyang cultivation at sword intent, at mahigpit na hinawakan ang hilt. Bigyan mo ako, halika rito. Buong lakas, nahawakan niya talaga ang lumilipad na espada. Pero pagkatapos nun, namutla siya. Ang Feijia na iyon ay talagang may sariling buhay, at gumawa ng 180 degree na U-turn. Ang matalim na dulo ng espada ay nakatutok sa mga kilay ni Jianshu. Paano ito mangyayari? Si Jianshu ay natigilan at nagsimulang tumakas sa takot. Ngunit sinundan ni Feijia ang lahat, patungo sa kanyang ulo, hindi umaalis. Ang nakakatawang larawang ito ay lubos na nagpasindak sa mga tao sa buong lungsod. Lord Sword God, paano mo hinayaang habulin ka ng iyong espada? Natigilan ang mga ekspresyon ng bawat isa sa pamilya Liu, ano ang pinaglalaroan ng Sword God? Hoy, ito ba ang tinatawag mong Sword God? Hindi na nag-abalang lumaban pa si Ye Hang, at nanunukso, bakit hindi mo man lang makontrol ang sarili mong espada? Namumula sa galit ang mukha ni Liu Jinfeng, at nababalisa siya, ano ang alam mo? Natural na may intensyon si Lord Sword God. Sa sandaling ito ay nahulog, na si Jiansayo ay itinaboy na ng kanyang sariling espada, at walang paraan upang maiwasan ito. Bumilis at bumagsak ang lumilipad na espada, direktang tumusok sa paa ng nag-aayos ng espada. Gatlang M. Bumagsak si Jianshu sa lupa na may masakit na sigaw, nakahiga sa kalye sa kahihiyan. Ang mga tao sa nakapalibot na mga lungsod ay nagpakita ng mga nalilito at bigong mga mata. Sa sobrang mga manunood, tuluyang bumagsak ang mentalidad ni Jiansayo. Huwag mo akong tingnan. Umalis ka. Huwag mo akong tingnan. Sa puntong ito, kahit ang pamilya Liu ay alam na karamihan sa kanila ay nalinlang. Ito ang Sword God, sa iyong bibig, ngunit ito ay isang tao lamang na marunong manlinlang sa pamamagitan ng espada. Dumating na nga ang natural na sakuna ng Doomsday, ngunit ang iyong Tianlu World ay hindi pa naapektuhan. Kung darating talaga. Kung madadaanan mo ang mga multo at hayop, hindi lang isang pamilya ang mamamatay, at hindi isang bahay lang ang masisira.
Mula sa simula hanggang sa wakas, ito ay isang sinungaling na hiniram ang pangalan ng Diyos ng Espada upang lumikha ng isang panlilinlang. Binaril ni Ye Hang gamit ang baril. Tinutukoy ang pamilya Liu, lahat, ang tunay na Diyos ng Espada, paano niya mapoprotektahan ang isang playboy na nagnakaw ng isang sibilyang babae sa kalye. Sa sandaling lumabas ang mga salita, ang mga tao sa lungsod ay naging mas makatwiran, at pinagalitan nila ang pamilya Liu at ang sinungaling na Jansayo na iyon dahil sa kawalan ng kahihiyan. Natarante rin si Liu Gufeng. Akala niya ay yayakapin niya ang kanyang mga hita, ngunit ngayon ay peke ang Sword God. Kung ang bagay na ito ay kumalat sa punong tanggapan ng Human Alliance, ang pamilya Liu ay matatapos na. Hindi. Nalinlang din kami. Lahat ng matatanda sa lungsod, itinago rin kami sa dilim. Nagalit si Jansayo na ang kanyang pagkakakilanlan na nagawa niyang pamahalaan sa Tianlo ay sinira ng isang lalaki sa banal na kaharian. Siya ay masama at mahiyain, at hindi niya ginawa ang dalawa ng walang hanggan, at ginamit ang panlilinlang ng pagpindot sa ilalim ng kahon. Sinabi mo na ang Sword God na ito ay peke. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng Sword God. Kabanata 3915 Bakit pumunta dito? Chapter 3915 Bakit siya pumunta dito para ayusin ang kanyang mga salita. Isang maputlang gintong chi ang pinakawalan sa bawat butas niya, at ang presyon sa kanyang katawan ay biglang dumoble. Tahimik ang mga tao sa paligid. Ito, anong problema nitong pakiramdam ng pang-aapi? Narinig ko na ang Sword God ay magdaragdag sa kanyang pamimilit sa labanan. Totoo ba siya? Hindi namin siya naintindihan. Agad na sinabi ni Ji Soxon na nagtataka, ano ang problema ng lalaking ito? Mawawala rin siya. Ito ay isang imitasyon lamang, ang pagkawatak-watik ng master, paano ito matututo ng sinuman, at hindi lamang ito isang maliit na pagpapalakas, sabi ng Candlelight. Ang taong ito ay medyo matulungin. Mukhang sinadya niyang pinag-aralan ang labanan ng Sword God, sabi ni Gu Qing. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang gumawa ng anumang espesyal na pananaliksik. Maraming materyales tungkol sa Sword God ang kumalat na sa buong mundo, nakangiting sabi ng Candlelight. Sumimangot si Ye Fan, ito ay talagang isang mahirap na tanong. Nakita ni Jian Shu ang reaksyon ng mga tao sa paligid niya, at muling nagpakita ng walang ingat na tingin. Isang sumisikat na layunin ng espada ang nagtulak sa kanya na bunutin ang lumilipad na espada na nakaipit sa kanyang paa. Mabilis ding gumaling ang mga sugat sa katawan sa bilis na nakikita ng mata. Anak, hindi ko nais na magkaroon ng parehong kaalaman tulad ng sa iyo, ngunit dahil sinisiraan mo ang aking reputasyon, at ikaw ay agresibo, kung gayon hindi mo ako masisisi. Muling naglunsad si Jansayo ng pag-atake kay Ye Hang. Ito ay dumating sa Ye Hang. Kung tutusin, may gap sa lakas si Ye Hang, at ang biglaang pagtaas ng lakas ng kalaban sa labanan, bigla siyang natigilan. Isang malapit na tawag. Isang hum lang ang narinig sa isang metal tremolo. Ang lumilipad na espada ay nagyelo sa hangin, at talagang nanginginig ito. Kinagat ni Jian Shu ang kanyang mga ngipin at sinubukang pilitin ang kontrol, ngunit sa pilitang napailing ng marahas na panginginig na ito. Paano nangyari ito? Kaagad, tahimik na ibinaba ng Feijian ang kanyang ulo at dahan-daang gumalaw sa harap ni Ye Fan. Kuya, hindi mo na ako kailangang tulungan, kaya kong iwasan ang espadang ito. Nagbigay ng false alarm si Ye Hang at nagbiro. Ito, ikaw ba? Nakita ito ni Jian Shu at sa wakas ay natukoy kung sino ang may pananagutan sa lahat ng kakaibang bagay. Kalmado ang mukha ni Ye Fan, at sinabi niya, ang kombinasyon ng tao at espada, ang isip ay parehong swordsmanship, ngunit hanggat mayroon kang maliwanag at matuwid na puso, hindi ka lamang magiging antas ng tao. Bagaman ang espadang ito ay isang ordinaryong espiritual na sandata lamang, ito ay susunod sa iyo. Ay mali rin. Ikanaway ni Ye Fan ang espada, at ang espada ay direktang inilagay sa Sword God Ring. Nang makita na ang espada na ginamit niya sa kanyang mukha ay inalis, si Jian Shu ay hindi nagalit, ngunit nagpakita ng bakas ng takot. May bigla siyang na-realize, step by step, back and forth. Hindi. Imposible. Baka ikaw ay. Napabuntong hininga si Ye Fan, dapat alam mo kung ano ang hitsura ko, bakit? Huwag kang maniwala sa akin, pupunta ako sa malayong lugar na ito. Huminga ng malalim si Jian Shu. Matagal na niyang naramdaman na si Ye Fan ay halos kapareho ng Sword God. Ngunit tulad ng sinabi ni Ye Fan, hindi siya naniniwala dito, ang Diyos ng Espada, na napakaraming kaalaman, ay darating upang humiram ng walang pangalan na mundo. Ngunit nang makita niya ang eksena sa harap niya, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano siya katanga. Napaluhod si Jansayo at nagsimulang yumuko. Sword God spare your life. Sword God Lord spare your life. Nalilito lang sandali ang kontrabida. Hinahangaan talaga kita. Ang Diyos ng Espada, na ito ay sumigaw, na naging dahilan upang magprito ang lahat ng nanunood sa paligid. Mas malamig pa si Liu Gufeng na may dugo sa buong katawan, mahina ang kanyang mga binti, at lumuhad din siya sa lupa. Sa katunayan, hindi talaga siya naniniwala na darating ang Sword God sa mundong ito. Ngunit ang hitsura ng peking Sword God ay kapakipakinabang at hindi nakakapinsala sa pamilya Liu, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Nang maglaon, dahil madaling gamitin ang signboard ng Sword God, lubos itong pinaniwalaan ng pamilya Liu ng hindi nalalaman, at ang Sword God ang nasa harapan niya.
Ngunit ngayon na pinag-iisipan ko ng mabuti, paano magiging interesado ang Sword God sa ganoong kaliit na lugar? Paanong ang isang marangal na Diyos ng espada ay mahilig sa kayamanan at nakikibagay sa malalaking lokal na pamilyang ito? Igalang ang Sword God, nagpapanggap ka pa rin na Sword God, mangingisda sa mga karaniwang tao. Tulungan si Joe na abusuhin. Galit na sinabi ni Ye Wanqing, sinubukan ng aking panganay na kapatid ang kanyang makakaya upang iligtas ang mundo, ngunit ginamit ninyong lahat ang kanyang katanyagan para manloko at manlinlang ng mga lalaki at babae, at ang krimen ay dapat na parusa. Takot na takot sina Liu Jinfeng at Jan Sayo kaya napahiga sila sa lupa, umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit ang mga nakapaligid na tao na nilamon ang kanilang mga boses, alam na sila ay nalinlang, ay natural na galit at dumura sa kanila. Para sa isang oras, ang apat na partido ay puno ng mga boses na humihiling sa Sword God na patayin ang pamilya Liu at ang mga impostor. Si Ye Fan ay talagang hindi interesado, kaya nakipag-usap siya ng walang kaparirikan sa mga ganoong tao. Kung kailangan niyang lutisin ang kahit na isang maliit na papel, siya ay masyadong abala. Candlelight, kaya mong harapin. Magagawa mo ang gusto mong gawin. Ang liwanag ng kandila ay ngumiti ng masama, guro, makatitiyak ka, alam ng aliping ito kung ano ang gagawin. Naghintay ng ilang sandali sina Ye Hang at Ye Wanqing, at halos may isip na ang ilang mga nagnanakaw na espada na ito ay ang pangalan ng Diyos, ano ang mangyayari sa taong maninakit sa isang panig. Dahil parami ng parami ang dumating para manood ng Sword God, ayaw na ni Ye Fan na manatili pa rito. Sa sandaling lumipat siya sa kalawakan, kinuha niya ang kanyang pamilya at umalis mula sa magandang lungsod. Bagamat medyo nabalisa ang laro, hindi pa rin nakakapinsala ang kaunting kaguluhang ito. Sa gabi, ang pamilya ay nasa isang hot spring hotel sa gitna ng bundok. Ine-enjoy ni Ye Fan ang starry night view habang nagbababad sa hot spring. Sa kanyang likuran, tinutulungan siya ng candlelight na magmasahe, at si Guqing ay gumagawa ng mabangong tsaa sa tabi niya. Ang magagandang tanawin ng magandang araw ay sinamahan ng magagandang babae, ngunit ang mga mata ni Ye Fan ay puno ng isang dampi ng mapanglo. Parang may iniisip si Master. Nakangiting tanong ng candlelight. Inirekomenda mo akong pumunta dito, hindi ba para lalo lang akong mag-alala? Kinuha ni Ye Fan ang tasa ng tsaa, humigop ng Mountain Cloud Tea, at bumantong hininga. Ang mga alipin ay hindi nangangahas na manlinlang, iniulat lamang nila ang ilan sa mga kasalukuyang sitwasyon sa Panginoon ng totoo, sabi ng candlelight. Marami ba ang sitwasyong ito? Tanong ni Ye Fan. Sa kasalukuyan, mahigit 300 na ang insidente ng mga tao. Nagpapanggap bilang pangalan ng Master, o maling pagpapakalat ng kalooban ng Diyos ng Espada, nililinlang ang mundo at naghahanap ng personal na pakinabang. Kung umabot ito sa 20%, ito ay nasa mundo ng mga Diyos at demonyo. Nagulat si Guqing, napakarami. Napakatapang ng mga taong iyon. Ngumiti si Zhuguang at sinabing, malaki ang puno at umaakit sa hangin, dahil ang Panginoon ay kinikilala na bilang emperador sa buong mundo, at ang impluensya ang kapangyarihan ay masyadong malaki, kaya gamit ang pangalan ng amo, ang mga benepisyong makukuha sa maikling panahon ay hindi matutumbasan ng sinuman. Ngunit napakalawak ng mundo, at ang mundo ay puro tao. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay wala sa alyansa ng tao. Sa loob ng jurisdiction. Kahit na alam ng mga taong nananatili doon ang pangalan ng Sword God, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na makita ang Diyos sa buong buhay nila. Hanggat ikaw ay isang cultivator na may ilang kakayahan, lalo na isang sword cultivator, kailangan mong maging sa ilang sa harap ng mga mortal, hindi mahirap magpanggap bilang isang Sword God. Sa katunayan, maraming tao ang sadyang magsasabi ng totoo para sa ilang pagiging makasarili kahit na alam nila na ito ay isang peking Sword God. Kumunot ang noo ni Guqing, ito ay masyadong puot, wala na bang paraan para maalis ang ganitong uri ng pag-uugali? Umiling-iling ang candlelight, kung ganoon lang kadali, bakit ko hihilingin sa Master na pumunta rito? Chapter 3916 Hindi ako makatakas sa palad ko. Kabanata 3916 Hindi nakatakas si Ye Fan sa kanyang palad at mapait na ngumiti, nakatingin sa mabituing kalangitan. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang candlelight. Gaano man kahigpit ang mga batas at regulasyon, gaano man kalaki ang organisasyon ng pamamahala, imposibleng talagang kontrolin ang lahat ng tao sa Kuanyangjan. Ang mga tao ay may mga pagnanasa, ngunit karamihan ay hindi nasisiyahan. Hanggat kumikita ang pagpapanggap bilang pangalan ng Sword God, paulit-ulit na ipagbabawal ang ganitong pag-uugali. Guro, alam ng mga alipin na talagang gusto mong mahanap ang prinsesa at bumalik. Ngunit ang ikalimang asawang ito ay iniligtas mo ng napakahirap. Siyempre, ang mga alipin ay nagsasabi lamang sa Panginoon tungkol sa sitwasyon at kung paano gumawa ng desisyon, mga alipin. Huwag maglakas loob na sabihin pa, sabi ng candlelight. Walang magawa si Ye Fan. Naiintindihan ko kung bakit nakatago sa mundo hanggang nina Lao Lin at Ji Wumeng. Kung hindi mo alam ang tungkol sa ganitong uri ng bagay, ayos lang, kung alam mo ito, hindi ka komportable. Ang mga taong gumagawa ng mga bagay na ito ay parang isang pag-aaksaya ng oras upang parusahan sila, lalo na't iwasto sila isa-isa. Talagang nauunawaan ni Ye Fan, ang sinabi ni Lao Lin noong panahong iyon, ay minsang nagbigay ng pagkakataon sa sangkatauhan, ngunit sa tuwing ang sangkatauhan ay pupunta sa sarili nitong pagkasira, o anong uri ng konsepto. Lahat ng nilalang sa kaharian ng araw ay may kapangyarihang buksan ang mundo.
Gayunpaman, ang madilim na bahagi ng mga nabubuhay na nilalang ay umiiral din ng may layunin. Naniniwala siya na si Lao Lin at ang iba pa ay tiyak na puno ng dugo at napupuot sa kasamaan noon pa. Ngunit pagkatapos na makakita ng mas maraming madilim at eskandalo na mga bagay, natural, ako ay nabigo at sa wakas ay sumuko. Sa oras na ito kapag ang lahat ng mga nilalang ay nasa desperasyon, medyo naalala nila ang kanilang pag-asa para sa mundong ito, ngunit iyon ay kaunti lamang. Hindi maiwasan ni Ye Fan na matakot. Kung siya ay mabubuhay ng mas matagal, siya ba, tulad ng mga nakatagong lumikha, ay magiging manhid hanggang sa katapusan ng mundo at lahat ng nilalang. Lord Sword God, kung tutusin, hanggat mahigpit na ipinapatupad ang mga batas, pumatay ng mas maraming tao at pumatay ng mga manok upang bigyan ng babala ang mga unggoy, ang ganitong bagay ay natural na bababa sa hinaharap. Hindi maiiwasan ang krimen, at ang magagawa natin ay subukang pigilan ito hanggat maaari. Xing Dao. Nakangiting tumingin sa kanya si Ye Fan, Xinger, ang isang taong nagpapanggap na ako ay nasa dulo lamang ng malaking bato ng yelo ng lahat ng nilalang sa mundo. Ang liwanag ng kandila ay nangangahulugan na kahit na ako ay nasa ikalimang pwesto, mayroon pa ring mga tao na maglakas loob na gawin ito sa ilalim ng aking ilong. Kapag naiwan ko na talaga ang ikalimang asawa, anong klaseng kaguluhan ang mangyayari sa mundong ito? Mas mahirap pang sabihin. Natigilan si Gu Qing, at pagkatapos mag-isip ng malalim, ito talaga ang nangyari. Kung wala na ang Sword God, magiging unpredictable ang kapalaran ng sangkatauhan. Hindi mapigilan ni Gu Qing na tumingin sa liwanag ng kandila at bumulong sa kanyang puso, hindi nakakagulat na nagbigay si Su Qingzhou ng napakahalagang mapagkukunan ng intelligence network sa babaeng ito. Bagamat medyo kakaiba ang ugali ni Candlelight, maingat siya gaya ng seda at malayo ang iniisip. Ano ang plano ng Master? Nakangiting tanong ng Candlelight. Hayaan mo akong pag-isipan ito sandali. Kung tungkol sa kung ano ang iniimbestigahan, ang ebidensya ay tiyak, dapat mong hilingin sa eskrimedor na linisin ang mga bagay sa aking pangalan. Oo, Master. Napabuntong hininga si Ye Fan, kahit na hindi niya makontrol ang lahat ng lokal, ngunit hanggat maaari, subukang lutisin ang problema hanggat maaari. Pagkatapos ng ilang araw na pamamasyal, bumalik ang pamilya sa Kyushu. Hindi nakalimutan ni Ye Fan ang tiwala ni Chu Yunyao, at sa pamamagitan ng perception, natagpuan ang lokasyon ng Shenlong Temple. Ngayon, siya ay hindi lamang isang ordinaryong Qinglong, kundi isa ring banal na dragon, kaya ang pakiramdam ay partikular na malakas. Nang muli akong dumating sa Shenlong Temple, wala nang iba pang mga eksperto sa Qinglong na magsasanay dito. Tuwang-tuwa rin si Ye Fan, at nag-set up ng isang set ng kagamitan na ibinigay sa kanya ni Chu Yunyao, sa tabi mismo ng malaking sinag ng liwanag sa gitna. Matapos magbasa ng marami sa laboratorio ni Chu Yunyao, si Ye Fan ay mayroon ng pangunahing pag-unawa sa maraming pamamaraang siyentipikong pananaliksik. Matapos iyon ang Spar Energy, nagsimulang gumana ng maayos ang isang buong set ng equipment. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang pagkakaiba sa pagitan ng teorya at kasanayan. Sa sandaling sinimulan ni Ye Fan ang pag-detect ng wave ng enerhiya, nalaman niyang medyo may depekto ang data na ibinalik. Hindi na siya nag-abalang tanungin isa-isa si Chu Yunyao, kumapal siya at umayos. Ito, dapat dagdagan. Ano ang mga parameter dito? Tama. Gawin muna natin ito. Hinawakan ni Ye Fan ang kaliwang bahagi, nag-click muli, at pinindot ang light key. Matapos gumugol ng maraming oras, ang data na lumabas sa screen ay sa wakas ay komprehensibo. Ha! Ano ito? Nalaman ni Ye Fan na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tila ang data ay hindi lamang kumpleto, ngunit kaunti pa. Gayunpaman, ang mas kaunti ay hindi sapat, at higit pa ay palaging maayos. Pagkatapos ng lahat, ito ay palaging mabuti upang siyasatin ang ilang impormasyon ng higit pa. Naisip ni Ye Fan, kaya hindi na siya nag-abalang mag-adjust. Idol ay idol din, si Ye Fan ay nag-practice lang ng nakakabaliw na sayaw. Sa gilid ay isang high-tech na holographic na imahe, na patuloy na tumatalon sa iba't ibang data. Sa isang tabi ay isang malaking tao, gumagawa ng ilang kakaibang paggalaw. Kung may nakakita sa eksenang ito, tiyak na iisipin nilang ito ay isang uri ng sining ng pagganap. Matapos mag-ensayo sa mataas na intensity sa mahabang panahon, hinihingal at pinagpapawisan si Ye Fan. Nang makapag-practice na siya ng respeto, bigla siyang nakarinig ng beep mula sa testing equipment sa tabi niya. Gitling. Nagulat si Ye Fan, at mabilis na lumakad papunta sa screen para tingnan, at nalaman niyang mabilis na tumalon ang data dito. Ano ang sitwasyon? Baka sira na ang kagamitang ito. Labis na nanlumo si Ye Fan. Kung ito ang kaso, kailangan siyang pag-alitan muli ni Chu Yunyao. Kung alam ko lang kanina, tinanong ko yung babae kung anong nangyari, parang sinira niya talaga. Nang mag-alinlangan si Ye Fan kung puputulan ang enerhiya. Biglang, dalawang kakaibang hininga ang lumitaw sa Shenlong Palace. Lumingon si Ye Fan at kumunot ang noo nang makita niyang may lumalabas na lalaki at babae. Ito ay isang babae na may mahabang asul na buhok at puting nyebe na balat, ang kanyang matingkad na mga mata ay kumikinang sa kulay abo-asol na liwanag, ang kanyang mukha ay maganda, at ang kanyang figure ay matangkad at maganda. Ang isang silver white off the shoulder na damit na may espesyal na material at eleganteng mga linya ay mukhang isang high-end na produkto. Sa likod ng babae ay may isang lalaking mixing kulay asul ang buhok at parang kutsilyo ang mukha, nakasuot ng mahabang itim na leather jacket na may halong pagmamayabang.
Bagamat ang pamimilit ng dalawang taong ito ay 108,000 milya na mas masahol pa kaysa sa dating Tyrant Duo, ngunit malinaw na hindi sila mula sa gitnang uri. Ano ang lugar na ito? Sa sandaling lumitaw ang dalawa sa Shenlong Temple, tila nalaman nilang may hindi tama. Tumingin sila sa kaliwa at kanan, at sa wakas ay nahulog ang kanilang mga mata kay Ye Fan at sa isang grupo ng mga kagamitan. Matapos bahagyang sumimangot ang babae ay inabot nito ang isang asul na kristal na pulse eris sa kanyang pulso. Sa lalong madaling panahon ng pulse eris ay nagpakita ng ilang komplikadong rune, na tila isang uri ng teksto. Hindi na kailangang pag-aralan, ito ay isang bronze na sibilisasyon. Ito ay dahil ang Hangul na bronze species na iyon ay nagpadala ng maling interference signal sa mga hindi napapanahong kagamitan, kaya natagpuan mo ang mga maling coordinate. Ngumisi ang lalaki at sinabing, gayunpaman, pumunta talaga hindi mahalaga kung saang mundo. Anyway, hindi ka makakatakas sa palad ko. Kabanata 3917 isang tansu lamang. Kabanata 3917 ng ang distrito ay tansu. Narinig ito ng babae, bigla siyang natauhan. Tumingin siya kay Ye Fan, at may bakas ng inis sa kanyang mga mata. Mga tansong tao. Talaga, paano makapagpapadala ng mga signal ang tansong sibilisasyon? Akala nila ay hindi maintindihan ni Ye Fan. Sa katunayan, automatikong mauunawaan ni Ye Fan ang lahat ng uri ng wika sa pamamagitan ng Shenlong Yin. Nang marinig ito, biglang natauhan si Ye Fan. Hindi nakakagulat na may ilang kakaibang data ngayon, ito ay hindi nakakatanggap, ngunit naglalabas ng signal. At ang dalawang taong ito ay hindi bababa sa lahi ng pilak. Ang lalaki ay tila hinahabol ang babae, at ang babae ay, dumaong, diretso sa labasan ng Watai World dahil siya ay nakatanggap ng maling signal. Hindi mapigilan ni Ye Fan na makaramdam ng kaunting kahihiyan. Naliligaw ba ang kanyang damdamin? Gayunpaman, napakasaya rin niya, pagkatapos ng lahat, nangangahulugan din ito na tama ang hinuha ni Chu Yunyao. Sa Divine Dragon Hall, itong energy beam ng liwanag na naglalaman ng misteryo ng kapangyarihan ng Divine Dragon ay isang channel para makipag-ugnayan sa ibang mga mundo. Gayunpaman, kung gusto mong pumunta sa ibang mga mundo, kailangan mo pa rin ng isang tumpak na pagpoposisyon. Kung hindi, tulad ng babaeng ito, natakbo lang siya sa maling lugar. Miss Yin Zheng, sumuko ka, bumalik ka sa akin ng masunurin, hindi ka makakatakas, inisyon ng lalaki. Shunen, sumuko ka. Kahit mamatay ako dito, hindi ako magpapakasal sa baliw na yon. Malamig na umungol si Han Yin Zheng. Ang kasal sa pagitan mo at ng aking young master ay ang kasal ng dalawang malalaking pamilya. Pumayag ang pamilya mong Han, bakit ang tigas ng ulo mo? Isang malaking karangalan din para sa iyo na ikasal sa pamilya Shuang. Puno na ng pananakot ang tono ni Frostmark. Iyan ang pinilit mong pumayag sa aking ama. Ngayon ang buhay at kamatayan ng aking ama ay walang kasiguraduhan, ito ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng iyong pamilya Shuang. Kung mas ginagawa mo ito, mas hindi ako sumasang-ayon. Ang malaking bagay ay ang mamatay sa tansong mundong ito. Sinabi ni Han Yin Zheng pagkatapos, direktang nagpatawag siya ng spirit tool sa hugis ng Gukon. Ang spirit tool na iyon ay parang puting jade, at bawat string ay naglalabas ng malamig na aura. Tiningnan ito ni Ye Fan at nakitang isa itong pinakamataas na kalidad na espiritual na sandata, kahit isang espiritual na kayamanan. At ang pagkakagawa ay napaka-advance, at ang material ay isa ring bagay na hindi pa niya nakita. Nasa katawan ko si Leng Huaqin. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi lang ako makakapagbalik ng isang tao, ngunit maaari rin akong magdala ng kayamanan. Ito ang pinakamahusay sa magkabilang mundo. Kasabay nito, ang dalawang dark blue na singsing sa kanyang dalawang kamay ay naglabas ng bakas ng black blue energy. Ang mga itim na asul na enerhiyang tulad ng sutla ay ganap na nakabalot sa kanyang magkabilang braso. Nakikita ni Ye Fan na ito ay isang malamig na dark energy, ngunit ito ay malayo sa tunay na purong dark energy. Ngunit ang dalawang taong ito, na nasa itaas ng chaos at mas mababa sa psychic, ay maaaring maglabas ng antas ng enerhiya na ito, hindi ito madali. Frostmark, pinilit mo ako. Natagpuan ni Han Yin Zheng na walang paraan upang bumalik, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon, at ang kanyang mga payat na kamay ay bumunot ng mga string. Ang Leng Huaqin na nakasabit sa kanyang harapan, sa sandaling tumugtog siya ng nota, agad na pinakawalan ang mga frost ripples. Tulad ng libu-libong mga araw ng yelo, bumuo sila ng mga alon ng opens iba, na nagmamadali patungo sa mga marka ng hamog na nagyelo. Ngunit si Frostmark ay hindi natakot, nakaharap sa shockwave, mabilis siyang sumuntok, at naglabas ng mas malamig na asol na suntok. Ang mga anino ng kamao na ito ay bumasag sa opens iba ni Leng Huaqin, at mabilis na inilapit ang distansya sa pagitan ng dalawang tao. Nang makita ito, biglang binago ni Han Yin Zheng ang kanyang diskarte, at naging minadali at mataktika ang kanta. Kaagad pagkatapos, ang mga string ay naging asol at puting sutla na mga sinulid na parang buhay, at mabilis na binalot ang mga kamay at paa ni Frostscar. Nakulong si Frostmark sa kanyang mga kamay at paa, ngunit may ngiti sa kanyang mukha, ang asol na apoy ay sumabog sa kanyang buong katawan. Asol na phosphorus na apoy ng pamilya Shuang. Ang mga string ay mabilis na naging nasusunog na channel ng asol na phosphorus fire na ito, kahit na ang malamig na mga string ay mabilis pa ring kumalat.
Si Leng Huaqin ay mabilis na natakpan ng nagyayalong apoy na ito, bagaman ito ay nagyayalong lamig, ito ay may nagniningas na pananakit. Bulalas ni Han Yinseng at kinailangan niyang bitawan ang chin at umatras. Nang makita ito, sumugod si Frostmark at niyakap muna ang piano. Sa isa pang sorpresang pag-atake, direktang hinawakan niya ang pulso ni Han Yinseng gamit ang isang kamay. Miss Yinseng, huwag kang gumalaw, o ang aking asol na phosphorus na apoy. Ngunit masasaktan ka, biro ni Shuang Hen. Ang mga mata ni Han Yinseng ay namumula sa galit, ngunit siya ay walang magawa at hindi alam kung ano ang gagawin. Tahimik na umiling si Ye Fan sa tabi niya. Ang babaeng ito na nagngangalang Han Yinseng ay hindi kasing husay ng Frost Scar, at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi sapat, kaya hindi siya makalaban. Hindi nakakagulat na may isang tao lamang na ipinadala doon upang habulin siya pabalik, kaya sapat na. Sa sandaling ito, masama ang tingin ni Han Yinseng kay Ye Fan. Malinaw, naramdaman ni Han Yinseng na ang dahilan kung bakit siya nahuli ay dahil kay Ye Fan. Mapait na ngumiti si Ye Fan, hindi ko sinasadya, huwag mo akong tignan ng ganito, babayaran lang kita kung. Isang malaking bagay. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, parehong nagulat sina Shuinen at Han Yinseng. Ikaw, pwede mo ba kaming makausap? Pinalaki ni Han Yinseng ang kanyang magagandang mata. Nagkibit balikat si Ye Fan, kakaiba ba na mali akong magpadala sa iyo ng mensahe? Naisip din ito ni Han Yinseng, ngunit mas lalo siyang nenas, kasalanan mo ang lahat. Tumakbo ako ng maayos. Bakit ka nagpapadala ng mga signal ng coordinate nang walang pinipili? Walang magawa si Ye Fan, naging pabaya din ako, ito ang unang beses na ginawa ko ito. Aksidente. Galit na galit si Han Yinseng na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, at ngumiti siya ng malungkot, mukhang. Nakatadhana akong magkaroon ng ganitong sakuna. Hoy, huwag kang umiyak, sabi ko babayaran kita. Sabi ni Ye Fan. Compensation. Isa kang bronze human race, ano ang magagawa mo para sa akin? Malakas na tanong ni Han Yinseng. Hindi napigilan ni Shuang Hen ang tumawa ng malakas, haha, kayong mga bronze species, nakakatuwa talaga, gusto mo pa ba ng hero na magligtas ng kagandahan? Medyo sobra siya. Nanlamig ang mukha ni Shunen, at sinabi niya na may nakakatakot na ngiti, isang uod lang sa tansong mundo ang nang-ahas na magsalita tungkol sa aking young master. Tumakbo ka. Bagamat umiiyak pa rin si Han Yinseng, hinimok niya si Ye Fan na tumakas para sa kanyang buhay. Ngumiti si Ye Fan, ang babaeng ito ay may mabuting puso, hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili, at nag-aalala pa rin siya na siya ay mamatay. Huli na ang lahat. Nagpahayag si Shuang Hen ng layunin ng pagpatay, iniunat ang kanyang kamay at sinuntok si Ye Fan sa hangin. Ang malabong bughaw na kamao ay direktang tumama kay Ye Fan. Gaya ng inaasahan, hindi nangyari ang larawang nabasag ng lamig. Tumayo si Ye Fan, tinitingnan ang mga marka ng hamog na nagyelo na may kalmadong ekspresyon. Paano? Paano ito? Ang mga mata ni Shuang Hen ay nagpakita ng pagtataka, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang magagandang mata ni Han Yinseng ay puno rin ng hindi kapanipaniwala. Sa kanilang mga impresyon, karamihan sa mga karera ng tanso ay mahina. Bagamat may ilang mga bronze race na umaasa sa cultivation para maging medyo makapangyarihan, ngunit hindi maramdaman ang sangkatauhan sa kanyang harapan, anong pilit at aura ng isang malakas na lalaki sa kanya. Siyempre, kung ito ay masyadong mataas kaysa sa kanilang kaharian at paglilinang, kung gayon ay hindi nila matukoy ang lakas ng kabilang partido, na madidahilan din. Kaya lang, paano malalampasan sila ng isang atres-adong lahi ng bronze human? Kabanata 3918 tapos na. Imposible, anak, anong uri ng espiritual na kayamanan ang suot mo? Ang tanging naiisip ni Frozen ay kung anong espesyal na kayamanan ng pagtatanggol ang mayroon si Ye Fan. Ngunit hindi nag-abala si Ye Fan na bigyang pansin ang hanggal na tanong na ito, at humakbang pasulong. Lalong nakaramdam ng takot si Frostmark sa kanyang puso, at likas na sinuntok muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang figure ni Ye Fan ay biglang naglaho sa kanyang harapan, at ang kanyang suntok ay napalampas. Nang natarante si Frostmark, saan siya nagpunta, hinawakan na ng malaking kamay ang kanyang Heavenly Spirit cover. Nandito ako. Balikan mo. Sabi ni Ye Fan, pinaikot ang ulo ni Frost Hen ng 180 degree gamit ang isang kamay. Matapos ang malutong na tunog ng sirang gulugod, nawalan ng sigla si Frostmark. Isang nakakataba ng pusong kulog, tahimik, direktang pumatay sa primordial spirit ni Frostmark. Ang buong proseso ay tumatagal ng mas mababa sa 1 segundo. Nang makita niya ang kawalan ng pag-asa at ayaw niyang Frostmark sa kanyang mukha, at natamba sa kanyang harapan, si Han Yinseng ay natigilan. Miss Han, okay ka lang ba? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Nang inig si Han Yinseng at nanginginig na napaatras. Ikaw, sino ka? Talaga bang tansong tao ka? Bronze. Bagamat hindi ko gusto ang pangalan, ngunit ayon sa iyong loika ng pagkakaiba, dapat itong bilangin. Sabi ni Ye Fan, isang pagsabog ng apoy ang lumabas, sunugin ang mga marka ng hamog na nagyelo. Si Leng Huaqin, na kinuha niya ngayon, ay nahulog din sa kanyang storage bracelet na may pagkasira ng kanyang katawan at mga bagay. Maaari mong panatilihin ang chin na ito. Inabot ni Ye Fan ang gukon sa babae. Nang makita ang eksenang ito, biglang naunawaan ni Han Yinseng, ikaw si Kang Yan. Ikaw ba ay mula sa angkan ng Shenlong?
Tumango si Ye Fan, mukhang may mga angkan din ang iyong sibilisasyon. Gayunpaman, umiling si Han Yinseng, ang ating sibilisasyong Yinshuang ay naniniwala sa Diyosa ng tubig, at walang angkan ang naninirahan doon. Nakita ko lang na naglalaban ang mga master ni Shenlong sa ilang mga video dati, kaya nakikita ko ang ganitong uri ng kangyan. Narinig ito ni Ye Fan bago, Silver Frost Civilization. Ang Diyosa ng tubig. Ay, may ganyang Diyos talaga. Natigilan si Han Yinseng, hindi mo man lang kilala ang Panginoong Diyos. Tinapik ni Zing ang kanyang noo, halos nakalimutan ko, napaka-atrage ng Bronze Civilization mo, normal na hindi mo alam. Ignorante talaga, bakit hindi Miss Han, ipaliwanag mo sa akin. Hindi gustong palampasin ni Ye Fan ang pagkakataong ito. Nang makitang mukhang walang masamang intensyon si Ye Fan, tinulungan niya itong lutisin ang mga frost mark, at bahagyang napahinga si Han Yinseng. Lumingalinga siya at sinabing, ayos lang, pero saan ang lugar na ito? Ano? Tinawag ang iyong sibilisasyon. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit tinatawag namin itong 5 Tays. 5 Tay. Kakaibang pangalan, sabi ni Han Yinseng, at binuksan ang asol na aparato sa kanyang pulso, tumawag ng ilang liwanag at anino na imahe. Wu Tai. Bakit hindi ko ito mahanap? Isa pa ba itong maliit na lugar na may maikling kasaysayan na hindi pa nailalagay sa star map ng malaking mundo? Tiningnan ito ni Ye Fan nang may interes at nagtanong, Miss Han, ang iyong intelligence system ay nakakakita ng iba't ibang mundo. Paano mo ginagamit ang mga ito? Pwede mo rin ba akong bigyan ng isa? Hindi napigilan ni Han Yinseng na matawa nang makita niya ang ekspresyon ni Ye Fan. Talagang wala kang nakita, ang ganitong uri ng star map bracelet, sa ating sibilisasyong Yinshuang, mayroon nito ang mga bata. Hindi nahihiya si Ye Fan, hindi ako bastard ng sibilisasyong bronze, hindi ko pa ito nakita. Ang mundo. Ang matangkad na mga mata ni Han Yinseng ay nagpakita ng kaunting interes, at tumingin kay Ye Fan saglit. Bagamat medyo marami ang Shenlong clans, ang mga maaaring gumamit ng kangyan ay tila nasa antas ng napakaliit na bilang ng Azure Dragons. Ikaw, isang angkan ng Bronze Civilization, ay maaaring maglinang sa antas ng Azure Dragon, na talagang kapansin-pansin. Hindi mo naiintindihan ang malalaking mundong ito. Hindi mo kasalanan, hindi ka lang ipinanganak sa sibilisasyong pilak at ginto, kaya huwag kang masyadong magpakababa. Ngumiti si Ye Fan, iniisip na hindi ako mababa, humihingi lang ng payo ng may bukas na isip. Salamat sa pag-aliw sa akin ng marami. Alam ni Ye Fan na mabait din ang babae at hindi ito sinira. Umiling si Han Yinseng, gusto kong pasalamatan ka sa pagtulong mo sa akin na malutas ang napakalaking problema. Kung ibabalik ako ni Frost Scar, masisira ang buhay ko. Matamis na ngumiti si Han Yinseng, opisyal na nating kilalanin. Ako ang mga taong bayin na nabuhay sa sibilisasyon ng Yinshuang, ang Han Yinseng ng pamilyang Han, ano ang pangalan mo? Ikaw Fan. Oo, Fan. Well, naalala kita, ito ang unang beses na nakita kita. Paano ang mga tansong tao? Sabi ni Han Yinseng. Nagtaka si Ye Fan, mukhang nakakadaan ka sa daanan sa Divine Dragon Hall at naglalakbay sa iba't ibang mundo. Hindi ka pa ba nakakapunta sa Bronze Civilization dati? Ang Divine Dragon Hall. Tumingin si Han Yinseng sa paligid, hindi ko rin alam. Pupunta ako dito mag-isa. Ginastos ko ang lahat ng aking ipon at binili ang mga pari bago ako pumasok sa templo ng Diyosa ng Tubig, at ipinadala ko ito sa lokasyon ng mapa ng bituin, sinusubukang hanapin ang aking lolo. Natanggap pala ng halfway star map hand ang singsing ang signal na ipinadala mo, at nagkaroon ng error, kaya dumiretso ako dito. The damn frost marks, it's because they tracked my signal long ago, kaya sumama sila sa akin. Tungkol sa hindi ko nakita ang bronze species, ito ay dahil hindi na kailangan. Karamihan sa mga bronze race ay mga ganid na nilalang na may hindi pa nabuong katalinuhan. Ang napakaliit na bilang ng mga karerang tanso lamang ang makakarating sa ating sibilisasyong pilak. Sa pagpunta sa gininto ang sibilisasyong mundo, mas kaunti pa. Naunawaan ni Ye Fan na para sa mga karera ng ginto at pilak, ang bronze ay isang grupo ng mga primitive aborigine. Alam kong mayroon sila, ngunit hindi ako interesado. Ito ay walang silbi upang makita ito pa rin, at kahit pandarambong ay itinuturing na mahirap. Ang Diyosa ba ng tubig na sinasabi mo ay isang tunay na Diyos? Siya ba ang namamahala sa teleportasyon ng iba't ibang mundo? Tanong ni Ye Fan. Siyempre meron talaga. Sinabi ni Han Yinseng, lahat ng bagay sa dakilang mundo ay nilikha ng 5 dakilang Diyos ng paglikha, na siyang pinakamataas na 5. At pagkatapos nalikhain ng 5 dakilang Diyos ng paglikha ang dakilang mundo, ito rin ay naging mga pangunahing Diyos. Ang mga dragon ng iyong pamilyang Shenlong at ang Diyosa ng tubig na pinaniniwalaan namin ay nasa antas ng mga pangunahing Diyos. Kaya lang, ang mga pangunahing Diyos ay nahahati din sa matataas at mababang antas. Ang mga dragon na pinaniniwalaan mo ay may pambihirang katayuan. Sige ilang beses, ngunit ang mga ninuno ng maraming angkan ay talagang hindi kwalipikadong maging pangunahing mga Diyos. Sumimangot si Ye Fan, bakit ganito? Ang Diyosa ng tubig ay dapat lamang na makabisado ang kapangyarihan ng tubig, hindi ba? Kung ito ay talagang isang dragon, ito ay makapangyarihan sa lahat. Paanong makakatabi ni Shenlong ang isang Diyos na kumokontrol lamang sa tubig? Nagkakamali ka ba? Inilibot ni Han Yinseng ang kanyang mga mata, kung wala itong gaanong alam, tiyak na makapangyarihan ito.
Ang gininto ang sibilisasyon ay ipinasa na mula pa noong sinaunang panahon, at natuto na tayo sa paraang ito mula noong tayo ay bata pa, paano tayo magkakamali. Kung ito ay tulad ng sinabi mo, ang dugo ng dragon ay makapangyarihan sa lahat, kung gayon bakit ang pinakamakapangyarihang gininto ang sibilisasyon ay hindi mga angkan? Kahit sa ating sibilisasyong pilak, ang kapangyarihan ng angkan ay medyo matatag lamang. Ang mga inapo at mananampalataya ng iba pang pangunahing mga Diyos ay mas namumukod-tangi. Alam kong lubos na iginagalang ng iyong angkan ang sarili mong dugo, ngunit kung may pagkakataon ka, pumunta pagkatapos maglibot sa labas ng mundo, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng nasa langit. Hindi gustong makipagtalo ni Ye Fan kay Han Yinseng tungkol dito, malalaman niya ito ng mag-isa sa madaling panahon. Miss Han, paano mo nakamit itong star map transmission? Pwede mo ba akong turuan? Tanong ni Ye Fan. Nang marinig ito, biglang napabulala si Han Yinseng. Oops! Hindi, tapos na. Kabanata 3919 ako ay dinaya. Naguguluhan si Ye Fan. Ang babaeng ito ay mukhang cool na cool, ngunit siya ay labis na nagulat. Anong mali? Tumingin si Han Yinseng sa star map bracelet nang may pagkabalisa, pumunta ako rito sa kalagitnaan, at pagkatapos ay gusto kong pumasok sa mahusay na channel ng mundo upang mag-teleport, hindi sapat ang enerhiya ng pulse eras. Ano ang magagawa ko? Makukulong ba ako sa tansong sibilisasyong ito magpakailanman? Naghihintay pa rin si Itay na humingi ng tulong sa aking lolo, ano ang dapat kong gawin? Naging balisa si Han Yinseng, namumula ang kanyang mga mata, at malapit na siyang umiyak. Umubo si Ye Fan, Miss Han, huwag kang mag-alala, dahil mali ang ipinadala ko sa iyo at dinala kita rito, natural na gagawa ako ng paraan para makabawi sa iyong pagkawala. Paano ka nakakaayos? Galit na sumigaw si Han Yinseng, wala kang ideya kung gaano kahirap ang pumasok sa teleportation tunnel. Pumasok. Tiningnan ni Ye Fan ang energy beam sa gitna. Talagang hindi pa niya nasusubukan, kaya pa-impulse siyang umindayog ng walang kapantay na layunin ng espada. Ang itim na gintong talem ay napunit ang isang putok ng enerhiya ng hindi makatwiran. Nang makitang ang kapangyarihan ng lahat ng uri ng mga dragon sa loob ay umaapaw ng gusto, si Han Yinseng ay sumugod pabalik. Papasok ba yan ng ganito? Lumingon si Ye Fan at nagtanong. Tumingin si Han Yinseng kay Ye Fan na may hitsura ng mga halimaw. Ikaw, isa ka bang tansong tao? Anong klaseng pakulo yun ngayon lang? Hindi nakaimik si Ye Fan, Jian Yi, hindi mo pa ba ito nakita? Jian Yi. Ito ay isang uri ng enerhiya na nilinang ng mga eskrimedor, ngunit hindi pa ako nakakita ng isang eskrimedor na maaaring puwersahang magbukas ng daanan sa mundo. Sabi ni Ye Fangson, oo, hindi pa ako nakakita ng sword intent, pati na ang emperor level na sword intent. Anong uri ng sibilisasyong pilak, ang mga taong walang watay ay may kaalaman. Isang grupo ng mga Poloka sa ilalim ng balon. Maging ang mga dakilang pari ng ating sibilisasyong Yinshuang ay kailangang gumamit ng mga kayamanan ng espiritu upang buksan ang daanan. Magagawa mo ito gamit ang iyong mga kamay. Bamulong si Han Yinseng, ikaw ba ay isang Star God, level powerhouse? Hindi. Imposible, paano magiging bronze civilization? Kumunot ang noo ni Ye Fan, anong Star God? Miss Han, ano ang sinasabi mo? Biglang naglabas ng compass si Han Yinseng na parang compass mula sa storage bracelet. Maliliit na bagay. Hawak mo itong Star God compass, sa iyong kamay, sabi ni Han Yinseng. Kinuha ito ni Ye Fan gamit ang isang kamay at nalaman na may ilang rune na hindi niya maintindihan sa compass, ngunit ang mga pangunahing ay 5 grooves. Ang mga ito ay pula, dilaw, berde, asul at kulay abo, 5 kulay. Ang 5 kulay sa itaas ay kumakatawan sa dugo, tibay, sensitivity, espiritu at chaos index. Sa ating Silver Civilization at Gold Civilization, lahat ay gumagamit ng Star God Compass para sukatin ang mga practitioner ng iba't ibang trabaho. Hanggang saan? Nang marinig ang paliwanag ni Han Yinseng, hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan. Ginagamit mo lamang ito upang matukoy ang iyong paglilinang. Antas. Paano ang kaharian? Tanong ni Ye Fan. Realm. Ibig mo bang sabihin ang antas ng iba't ibang hanap buhay? Hanggat ang compass ay maaaring umabot sa pilak o kahit na ginto, ang antas ng trabaho ay syempre mataas, sabi ni Han Yinseng. Umiling si Ye Fan, ang ibig kong sabihin, kung hindi mo maabot ang sapat na kaharian, paano mo malalaman ang kapangyarihan ng kaguluhan? Sa kalagitnaan ng pangungusap, biglang nagising si Ye Fan. Mali. Maaaring maramdaman ng mga lahi ng sibilisasyong pilak at ginto ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng kaguluhan mula sa pagsilang. Mula nang ipanganak sila, gumawa na sila ng malaking hakbang sa Bronze Race. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nasa lahat ng dako. Ang malaking mundo ay gawa sa kaguluhan. Paano mo hindi ito mararamdaman? Napakurap si Han Yinseng, oh. Maaaring hindi gumana ang iyong Bronze World Race, nakakaawa. Ngumisi si Ye Fan, hindi makapagsalita ng anuman. Paano mo ginagamit ang bagay na ito na tinatawag na Star God Compass? Napakasimple nito, kailangan mo lang mag-focus dito, at automatiko itong magsisimulang mag-detect. Umaasa na sinabi ni Han Yinseng, sa pagkakaalam ko, tanging kapag naabot mo ang antas ng Star God maaari kang umasa sa iyong sariling lakas upang buksan ang transmission channel at gumala sa malaking mundo. Ang Star God na gumagala sa Star Sea ay halos isang Diyos, pangalawa lamang sa pangunahing Diyos,
ngunit sa ginintoang sibilisasyon, ito ay itinuturing na isang top-notch powerhouse. Sinabi ni Han Yinseng na puno ng paghanga at paghanga ang mga mata, habang binibigyang pansin ang 5 linya sa compass. Paano ka maituturing na Diyos ng bituin? Tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Han Yinseng, hanggat maayos ang pagtuklas, ang 5 energy bar sa itaas ay lalapit sa gitna. Ang magulong kristal sa gitna ay papasa sa 5 parameter at cis-indi ng iba't ibang kinang. Ang pinakamasama ay dark, ang bronze ay itinuturing na mababang antas, ang sterling silver ay medium, at ang purong ginto ay isang napakabihirang powerhouse. Kung lahat ng 5 kulay ay magtatagpo sa gitna, at ang kristal ay kumikinang na may kulay na parang bituin, kung gayon ito ay star god. Biglang sinabi ni Ye Fan, sa madaling salita, ang kulay ng kristal na ito, mula sa mas mahal hanggang sa mas mahalaga, mas mataas ang antas. Iyon ang ibig sabihin, subukan mo ngayon, ako. Hindi ko pa nakikita ang star god. Napalunok si Han Yinseng na kinakabahan. Hindi masyadong nag-isip si Ye Fan, at sinubukang mag-concentrate sa star god compass. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga color bar ay nagsimulang lumitaw na abnormal sa 5 uka ng compass. Para bang lahat ng 5 kulay ay ritmo ng ritmo, unti-unting dumadaloy, at nagbabago. Sa sandaling naisip nilang dalawa kung nasira na ba ang bagay na ito, pagkatapos ng 5 kulay, ang kristal sa gitna ay naging kulay pilak na kulay abo. Tiningnan ito ni Han Yinseng at kumurap, itong kulay pilak na kulay abo ay maituturing lamang na pilak. Ang gitnang seksyon. Bagamat hindi ito masama, hindi ito sapat upang buksan ang Great World Channel. Bang! Bigla akong nakarinig ng malutong na tunog, at ang magulong kristal sa gitna ay naging putol-putol na pulbos at sumabog. Ang kapaligiran sa eksena ay lubhang nakakahiya, ang bibig ni Ye Fan ay kumaibot, at siya ay napangiti ng nahihiya, ito. Hindi ko sinasadya. Hindi nakaimik si Han Yinseng, hindi kita masisisi, ito dapat ang kalidad ng Galaxy Compass na ito. Buti na lang nasira ang pilak nitong pinong. Nalinlang yata ako. May kalidad pa ba ang bagay na ito? Tanong ni Ye Fan. Siyempre, ang Chaos Crystal ay hindi walang hanggan, at ang Star God Compass ay nahahati din sa maraming grado. Hindi ko kayang bumili ng partikular na mahal. Binili ko ito gamit ang perang naipon ko sa mahabang panahon. Mapait na ngumiti si Han Yinseng at inilagay ang pagkaalis ng sirang compass, sinabi niya, gayunpaman, ang iyong kulay abong pilak ngayon ay mas mahusay kaysa sa akin. Hindi katakataka na nagawa mong patayin si Frost Scar. Akala niya medyo silver gray lang iyon pero hindi pala. Ang kalaban mo. Nanghihinayang sinabi ni Han Yinseng, mukhang nabuksan mo lang ang teleportation channel, at hindi ka star god. Pakiramdam niya ay masyadong katawa-tawa ang naisip niya ngayon. Ang tansong sibilisasyon, kahit na mayroong isang gold powerhouses ay sapat na mapangahas, paano magkakaroon ng star god? Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, ang lakas ng pulse Ares na kasasabi mo lang ay ang asul na bagay sa iyong kamay. Maaari ka bang umalis upang hanapin muli ang iyong lolo basta singilin mo ito? Oo. Ngunit humiling kami sa mga pari ng templo na tumulong, ang pulse Ares ng star map ay napakahalaga, at hindi ka maaaring magtanim ng enerhiya sa kalooban, mayroon bang teknolohiyang ito ang iyong tansong sibilisasyon? Tanong ni Han Yinseng na may kaunting pag-asa. Nakangiting sabi ni Ye Fan, Miss Han, dadalhin kita para makilala ang isang tao, gayunpaman, wala kang ibang pagpipilian ngayon, bakit hindi mo ito subukan? Chapter 3920 Ano ang hinahanap mo sa akin? May katuturan din si Han Yinseng, huminga ng malalim at nagdesisyon. Okay, iyon lang sa ngayon. Tutal, hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Naramdaman ni Ye Fan na gusto niyang mahanap si Shen Qixing sa lalong madaling panahon, at dapat makatulong ang babaeng ito. Pagkatapos magayos ng serye ng kagamitan, kinuha niya si Han Yinseng at iniwan ang Shenlang Palace ng direkta sa laboratorio ni Chu Yunyao. Upang maging mas pamilyar kay Han Yinseng, hindi ginamit ni Ye Fan ang Long Ying Shattering. Sabay-sabay na lumipad ang dalawa, at nangyari na si Han Yinseng ay tumingin sa lupain ng Kyushu. Hindi nagtagal at ang ekspresyon sa mukha ni Han Yinseng ay naging mas kapanapanabik. Iminulat niya ang kanyang matingkad na mga mata at ang kanyang bibig ay hindi makapaniwala. Bagamat ang iba't ibang urban agglomerations ay may iba't ibang estilo, pagkatapos ng lahat, ang Kyushu ay malawak at ang mga kultura ay iba sa bawat lugar. Gayunpaman, ito man ay isang anti-gang gusali ng hardin, o isang bagong sci-fi na lungsod na tumatayog sa kalangitan. Ang masigla at mataong kalye at eskinita, lahat ng uri ng spar aircraft na minamaneho ng mga mortal. Ang mga larawang ito ay ginagawang parang si Han Yinseng si Lola Liu na pumapasok sa Grandview Garden. Nakakahilo. Miss Han, ito ay isang mundo na pinangungunahan ng ating sangkatauhan, ano sa palagay mo? Tanong ni Ye Fan. Ito ba talaga ay isang tansong sibilisasyon? Tanong muli ni Han Yinseng. Oo, iba ito sa iniisip mo. Iba talaga. Ang ekspresyon ni Han Yinseng ay medyo pinalaki, ang mga tansong sibilisasyon na alam natin mula sa iba't ibang mga mapagkukunan ay halos lahat ay napaka-atresado na mga sibilisasyon. Ngunit ang antas ng pagunlad ng iyong sibilisasyon ay maihahambing na sa ilan sa ating mga pilak na sibilisasyon. Nagtataka na tanong ni Ye Fan, ano sa palagay mo ang bronze? Walang katapusang cycle ng digmaan dahil sa mga primitive na likas na pagnanasa, at sa wakas ay uubusin ang lahat ng enerhiya at ganap na masira. Sa
Nagtataka na tanong ni Yefan, ano sa palagay mo ang Bronze Civilization? Si Rumao ay umiinom ng dugo, mabagsik at ignorante, karamihan sa kanila ay mahuhulog sa walang katapusang cycle ng digmaan dahil sa mga primitive na likas na pagnanasa, at sa wakas ay uubusin ang lahat ng enerhiya at ganap na masira. Sa kabuuan, ang sibilisasyong Tansu ay sisira sa sarili, ngunit ang lahi ng Tansu ay hindi maintindihan, ano ang nangyari. Ano? Paminsan-minsan ay maaaring lumabas ang ilang high-intelligence bronze species mula sa mga sibilisasyong iyon, ngunit napakaliit na bilang lamang. Ang ilang malakas na bronze species, sila mismo ang umamin na ang bronze civilization ay walang pag-asa. Umiling si Han Yinzing at sinabing, wala pa akong narinig na bronze civilization na maaaring umunlad sa ganoong advanced na antas at umiiral pa rin. Dahil maaari kang gumamit ng kristal na ore upang gumawa ng lahat ng uri ng kagamitang sibilyan, nangangahulugan ito na ang enerhiya ay lumipas na sa kanyang kurso. Revolusyonaryong yugto. Ngunit ang tansong sibilisasyon, halos walang makakaligtas sa yugtong ito. Pagkatapos nilang mahanap ang paggamit ng energy ore, kadalasan ay nagsisimula sila ng digmaan, kaya ang sibilisasyon ay umuurong, o kahit na direktang napupunta sa pagkawasak. Hindi napigilan ni Yefan ang buntong hininga, nananatili pa rin ang ikalimang asawa, talagang hindi madali. Sa katunayan, kung hindi dahil sa hitsura ni Pangu, hindi para sa paglitaw ng isang espesyal na primordial na Demon Dragon Emperor, at ngayon ay nagpakita siyang muli. Wala na talaga ang fifth tie, at na-restart na ang lahat. Mukhang maswerte tayo at buhay pa tayo ngayon, nakangiting sabi ni Yefan. Hindi naman masama, himala, di ba? Umiling si Han Yinzheng sa pagkamangha, kung sasabihin ko sa mga tao ng sibilisasyon ng Baiyin kung ano ang nakita ko dito, dapat isipin nila na baliw ako. Bumulong si Yefan sa kanyang puso, tila, ang mga lahi ng pilak at ginto, at ang tansong sibilisasyon, lahat ay nagmula sa paghamak sa kanilang mga buto. Ang ganitong uri ng paghamak ay maaaring hindi likas sa kanila, ngunit sanhi ng nakuhang edukasyon. Sa kultura ng ginto at pilak, ang tansu ay isang grupo ng mga langgam, isang grupo ng mga ignorante na primitive na nilalang. Napakalalim ng ugat, hindi nila titingnan ang tansong sibilisasyon. Ang sitwasyong ito, sa katunayan, ay umiiral sa bawat sibilisasyon, lahi, rehiyon, mayaman at mahirap. Ay magbubunga ng isang kadena ng paghamak. Tungkol naman sa Han Yinzheng na nasa harapan niya, kahit na nailigtas niya siya at hatiin ang transmission channel, hindi pa rin niya naramdaman kung gaano siya kalakas. Preconceived, I think maswerte lang siya, not really how strong. Si Han Yinzheng ay talagang medyo mabait, kung ang ibang mga tao ng pilak at ginto, ito ay tinatayang kahit na iligtas nila siya, hindi sila magpapasalamat. Hindi naiwas ang alalahanin ni Yefan na ang pakikipagtagpo sa malupit. Ang kabilang partido ay buo ang tingin sa kanya, at siya ang nagkusa na tanungin ang kanyang pangalan hanggang sa labanan. Saan man ito naruroon, ang pagiging patas at dignidad ay maipagtatanggol lamang at maipapanalo sa pamamagitan ng lakas. Miss Han, ipapakita ko sa iyo ang mundo, at umaasa ako na mayroon kang tiyak na pangunawa sa ating sibilisasyon. Umaasa akong maaari kang makipag-usap sa amin ng taos-puso, upang matulungan ka namin, sabi ni Yefan. Naunawaan din ni Han Yinzheng ang ibig sabihin ni Yefan, seryosong tumango at sinabing, aaminin ko na minamaliit ko ang iyong sibilisasyon noon, ngunit ngayon, kumbinsido na talaga ako. Ngumiti si Yefan at wala nang sinabi pa. Nang dumating ang dalawa sa Air Laboratory, muling nabigla si Han Yinzheng. Siya ay tila may kaunting ulo at melon ay hindi sapat, habang nakatingin sa nakasisilaw na hanay ng mga high-tech na kagamitan, siya ay lumakad ng matigas na parang isang tupay. Gusto talagang sabihin ni Yefan na ang mga bagay na ito ay hindi ang karaniwang antas ng ikalimang asawa, ngunit si Chu Yunyao ay masyadong advanced. Ngunit hindi na kailangang pag-isipan ito, mas mabuting guluhin si Han Yinzheng upang masunurin niyang ipagtapat ang lahat. Sa sandaling ito, tumakbo palabas ang isang figure na ikinagulat ni Yefan. Bro-in-law. Nanggulo ka na naman. Karapat-dapat ka ba sa ate mo? Si Mumumo, na nakasuot ng puting t-shirt at isang palda ng maong, ay lumabas sa isang lounge. Bago niya alam, si Mumumo ay talagang daan-daang taong gulang na. Ang batang babae ay nakapagtapos na sa paaralan ng Xuanyuan City, ngunit dahil sa kanyang paglilinang, siya ay mukhang 18 taong gulang pa rin, kaakit-akit at matamis. Mumo, bakit ka nandito? Si Yefan ay medyo napahiya, at tila hindi niya naintindihan. Dad, ito ba ang bagong tiyahin? Tumakbo si Tuan Chuen palabas, mukhang tumangkad ng kaunti ang maliit na lalaki na may lollipop sa bibig. Biglang naging itim ang mukha ni Yefan. Mabuti na lang at hindi ito maintindihan ni Han Yinzheng na nasa tabi niya, kung hindi ay maiisip niya kung sino siya. Ang dalawang ito ba ay asawa at anak mo? Hulaan ni Han Yinzheng at nakangiting sinabi, napaka-cute ng batang ito. Ipinakilala ni Yefan, ito ay ang aking hipag at anak na babae. Mumo, ito si Miss Han Yinzheng, nakilala ko lang ang isang kaibigan na nangangailangan ng tulong, kaya dinala ko ito kay Yunyao, huwag kang manghula, magdadala ka ng malas. Talaga. Tumingin si Mumumo kay Han Yinzheng na may mukhang hindi makapaniwala. Aniya, medyo maganda ang kulay ng buhok, saan mo kinulayan? Maganda rin ang balat, at kapantay ni Miss Ben. Si Han Yinzheng ay mukhang naguguluhan at umiling para ipakita na hindi niya naiintindihan.
Pinunasan ni Yefan ang kanyang mukha. Girl, hindi siya taga rito, hindi ko maintindihan, bakit nandito ka kasama ni Tuan Chun? Hindi pa kita hinahanap. Hindi na matuloy ang communication. Sabi nila baka nasa laboratory ka ni Sister Yunyao. I'll try my luck. Binigyan siya ni Momomo ng puting tingin. Hinahanap mo ako. Anong problema? Nagtataka si Yefan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.